Hello guys! Welcome back again to Bertronics TV. Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano mag-extract ng mga frequency content with relative magnitude sa isang given function. And from the last video na sinabi ko, yon ay gagamit ng mga formula kung saan kukunin natin yung mga relative coefficients of each of the terms ng ating constant value na basis signal, the cosine terms, and the sine terms. And yung kanilang relative value, ang tawag natin doon ay coefficients. A sub O para sa ating constant term, A sub N para sa mga coefficient of cosine terms, and then B sub N para sa coefficient ng ating sine terms. And dito sa ating discussion na ito, makikita nyo na yung ating A sub O will be our constant term o DC signal, and then yung A sub N natin, nagbabago-bago siya based doon sa frequency. Same as our B sub N, nagbabago-bago siya based dun sa frequency. Again, pag kinuha kong A sub N, ikinukompare ko ang ating f of x sa cosine terms. And B sub N, kinukompare ko naman sa sine terms. Dito, makikita nyo, gumawa ako ng copy signal. And ito yung gagamitin natin para masabi natin na nagagaya natin itong given function na merong color green na waveform. Suppose hindi natin alam ang composition na itong green function na ito, and titingnan natin through this formula kung paano natin siya may extract. Alright? So, simulan natin sa pagkuha ng ating constant term na laman ng ating given waveform. Sa ibang textbook, sinasabi na yan ay DC value. So, dito, i-input lang natin yung formula, let's say, a sub 0 equal to 1 over 2 pi, ang sabi dyan. And then, integral. So, kagaya nung ginawa natin nung last, pipiliin lang natin yung integral kung saan ma-evaluate natin yung inner product. Meron akong f, i-multiply ko sa basis function na 1, and then from negative pi to pi. Pwede rin from 0 to 2 pi, basta periodical siya within 2 pi, no? And makikita nyo rito, guys, no, na meron tayong 3.5. So, meron daw tayong DC signal o average signal na laman nitong waveform na to na 3.5, and sa ngayon, ilagay natin siya dito sa ating copy signal 3.5. So, sundan natin itong copy signal na to hanggang sa mabuo natin at magaya natin yung ating green function kung saan marami siyang laman, pero sa ngayon, kunwari, hindi natin alam, pero ito yan, no? Hehehe. Anyway, so, A sub N naman, kunin natin A sub N, okay, equal to 1 over pi, okay, integral, gagamitin uli natin to, i-compare ko raw yung ating function sa cosine term, okay, na merong nababagong frequency. So, dito, gagamitin ko yung slider na n para mabago yung frequency na aking cosine terms, right, na basis signal. So, then, negative pi to pi. Okay? So, meron tayong 0.35. Ibig sabihin, yung signal natin na to may laman na cosine 1x na ang kanyang relative magnitude is 0.35. Tuloy lang natin, no? B sub n para naman sa sine terms. And then, 1 over pi. Tapos, integral. Same lang, no, guys, no? Yung ating function, i-compare naman natin ngayon saan? Sa sine terms. And again, gagamitin natin yung slider na n to get the different frequencies of the sine terms inside the function. And then, ating interval from negative pi to pi. And this time, makikita nyo guys, no, na walang laman na sine 1x yung ating waveform. Pero meron laman na cosine
1x yung ating waveform. So, idadagdag natin yan dito sa ating copy signal, 0.35 cosine 1x. So, wag na natin ilagay yung 1 kasi 1x is still x. Right? So, still, malayo pa rin yung ating waveform, no? Na copy signal kumpara doon sa ating f of x. So, i-slide natin tong portion na to. Okay, guys, no? I-slide natin. And sa 2, wala silang laman pareho. Sa 3, meron daw tayong, kung makikita nyo dito, guys, no? Meron tayong sine 3x and then ang kanyang relative magnitude ay 1. So, ilalagay natin yan dito sa ating copy signal. So, meron daw tayong 1 sine of, again, ano nga yun guys? 3x, no? Ayan. And enter nyo lang. Parang medyo nakukuha niya na ng konti, no? Pero marami pa tayong kailangan na signal. So, idiretso lang natin dito. Okay, sa 4, paraw silang wala. Sa 5, paraw silang walang laman. Okay, sa 6, wala. Sa 7, meron tayong cosine 7x at ang kanyang relative magnitude ay 0.3. So, anong gagawin natin guys sa copy signal? I-add lang natin yan. So, that is plus 0.3 daw. And then, cosine 7x. Right? So, still, malayo pa rin, pero kumukorti na siya, no? According. Ilagay natin to dito na. Adjust ba to? Okay, na-adjust naman siya. And then, idiretso natin to, no? Guys, no? 8, wala. 9, wala. 10. Okay. 11, 12, 13, 14, 15, wala lahat. Okay. And tingnan natin kung saan sila magkakaroon. Sa dito, meron daw siyang laman sa cosine 20x, may laman siya na 0.25. So, ilalagay natin yon and plus 0.25 yung relative magnitude and cosine 20x. Okay. Medyo gumagaya na, no? Pero meron pang nakasakay na parang maingay na signal. So, actually, guys, no? Kanina, sinabi ko, kunwari hindi natin alam, pero etong function na yan ay eto yung laman. So, meron na tayong 3.5, 0.35, 1 sin 3x, 0.3 cosine 7x, 0.25 cosine 20x. Ang hindi na lang natin nakikita is itong 200x. Pero masyadong mahirap kung from 20, step pa natin, no? Mabagal. So, ihihilahin ko na yung slider papunta sa 200x. Kasi lahat naman yan 0. Like, kahit anong gawin ko, 0 ang magiging value ng A sub n and B sub n. Until makarating tayo sa 200 kung saan may laman daw na sine 200x at ang kanyang magnitude ay 0.1. So, again, sa ating signal dito, idadagdag ko plus 0.1, okay, sine of 200x. Okay, so, and voila, guys, no? Nakopya natin yung signal. So, again, guys, nakikita nyo, no, na with this formulas na na-discuss natin, kung saan kinukuha natin yung inner product ng ating function with the basis function, kaya kong gayahin yung mga signals. And malalaman ko kung ano yung kanyang laman by scanning the signal kung ano-anong mga basis function ang laman nito. At again, ano-ano yung kanyang relative magnitude, A sub 0, A sub n, B sub n. Now, if you want to filter out yung parang maiingay na to, again, alam mo na ang frequency na yon ay 200x. So, ang gagawin mo, aalisin mo siya. Halimbawa, sa yung formula, or halimbawa, gumagawa ka ng filter, aalisin mo si 0.1, okay? And then, makikita mo na yung signal mo lumilinis. So, ang tawag dyan, mga filtering ng signal, or
mga conditioning ng mga function. Pero again, gusto natin lang magaya yung signal natin and malaman yung kanyang laman. Balik ulit tayo. Ibalik lang natin si 0.1. Tapos, sine of 200x para gayang-gaya natin yung original function. So, guys, no? Ayan yung demonstration kung paano natin magagamit yung inner product as a mathematical tool para doon sa ating pagkuha ng mga different signals na laman ng isang given function. And actually, yan ang pinaka-idea ng Fourier series. Moving on doon sa ating susunod na lecture, magdi-discuss tayo kung ano yung formula ng Fourier series. At dito kasi, meron tayong periodicity na negative pi to pi. Doon sa Fourier series, mas maganda kung gagawin nating generic o general yung ating period para hindi siya nakapako lang sa negative pi to pi. Again guys, nakita naman natin kung paano natin magagaya ang signal, paano natin malalaman yung kanyang content, and voila, magagaya natin at makikita ko kung paano ko mai-evaluate ang isang given function. Hanggang sa muli guys, ito ang Bertronics TV.